Mga kababayan, sa mismong sandaling ito ang inyong utak ay tumatanda na. Naalala niyo ba kung ano ang kinain niyo kahapon? Naalala niyo ba kung ano ang bala niyong gawin kanina nang tumayo kayo? Kung lalong madalas na nangyayari ito, huwag niyo itong basta-basta nalang palampasin. Kung pababayaan niyo, patuloy na mawawala ang inyong maalala. 1 taon pagkatapos, 5 taon pagkatapos, lalong lalala ito. Ngunit kung magsisimula kayo ngayon, maari ninyong ibalik ito. Sa loob ng 25 taon na pagtingin ko sa libu-libong pasyente, ang sagot na natakpuan ko ay isa lamang. 1 minuto bawat araw pagstimulit ng isang partikular na bahagi. Kung panoorin niyo hanggang sa dulo ang video na ito, malalaman niyo ang paraan upang buhayin ng sabay-sabay ang memorya pandamdam sa balanse at kakayahan sa pagsasalita. Bukas mararamdaman niyo na nabago na ang inyong utak. Ngayon, magsisimula na tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Pascual, espesyalista sa neurology. Sa mahabang panahon ng pakikipagkita sa mga pasyente, may isang tanong na lagi kong pinaisipan. Bakit may mga tao na kahit lampas 80 taong gulang pa ay may memoryang katulad ng mga 20 anyos at bakit may iba na sa unang bahagi ng kanilang 60 anyos ay nahihirapan ng alalahanin kahit isang pangalan na takpuan ko ang sagot? Sa tanong na iyon, ipakikilala ko sa inyo ang isang tao. Siya si Lola Maria Santos, 74 taong gulang, nakatira sa labas ng Maynila. Isang araw sa isang supermarket nakita niya ang kanyang manugang na babae. Ngunit hindi niya ito nakilala. Ang manugang na kasama niya sa loob ng 20 taon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Lola. Paano ko hindi makikilala ang aking manugang na kasama ko ng ganon katagal dahil sa 20 taong magkasama labis ang kanyang pagsisisi at pagkakasala. Hindi niya magawang harapin ang mukha ng kanyang manugang at dumating ang takot. Ako ba ay nakakaroon na andamantiya paano kung lalong lumala pa ito mula noon natakot na si Lola na makipakita sa ibang tao, baka hindi ko muling makilala ang iba? Dahil dito binawasan niya ang paglabas ng bahay. Nawasa ang kanyang papahalaga sa sarili. Ngunit magkababayan, may kamangha-manghang pagbabago na nangyari kay Lola. Sa loob lamang ng 1 minuto, isang espesyal na galaw bawat araw. Pagkatapos ng 2 buwan na alala ni Lola nang sabay-sabay ang 7 bagay sa listahan ng regalo para sa kaarawan ng kanyang apo. Paano nangyari ito? Ipapahayag ko sa inyo ang lihim mula ngayon. Sa ating katawan ay may mga espesyal na bahagi na direktang nakakonekta sa utak madulo ng daliri sa kamay dulo ng paadila at tainga. Kapag ginagalaw ang mga bahaging ito, nagiging aktibo ang kaukulang bahagi ng utak. Tinatawag ko itong mga switch na nagigising sa utak. Ngunit ang kamangha-manghang katotohanan ay hindi alam ngang 95% na senyo ang pagkakaroon ng switch na ito. Kaya karamihan ay hindi ito ginagamit. Buong araw nakaupo sa harap ng telebisyon, hawak lamang ang remote at naglalakad lang sa sala at banyo, natutulo ang utak. Pero hindi mahirap i-on muli ang mga switch na ito. May 5 galaw. 1 beses sa umaga pagkagising at 1 beses sa gabi bago matulog. Sa ganitong paraan lamang muling magigising ang inyong utak. Si Lola Maria Santos ay nakuha muli ang kanyang memorya sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Kaya ninyo rin itong gawin. Mula ngayon ipapaliwanag ko isa-isa. 5 ang galawang pagkukulo-kulo nga madaliri sa paa. Mga kababayan, kailan ang huli ninyong ginagalaw ang inyong madaliri sa paa? Marahil karamihan ay hindi na naalala. Ngunit ang maliliit na daliri sa paa na ito ay direktang konektado sa inyong utak. Ipakikuwento ko sa inyo si Lolo Edgardo Mendoza, 74 taong gulang nakatira sa Cebu.
Si Lolo ay nagpatakbo nga malit na tindahan pagkatapos magretiro. Ngunit may sandaling nagsimulang matapil siya tuwing naglalakad. Kapa umaayat, na hagdan kailangan niyang mahigpit na hawakan ang rehas o hindi siya mapapanatak at kahit bahagyang malon o magaspang ang lupa na tatapil ang kanyang nga paa. Ang problema ay hindi ang lakas ng binti kundi ang daliri sa paa. Sa utak may bahaging tinatawa na cerebellum na responsible sa balanse at paiimba ng memorya. Ito ay direktang nakakonekta sa mga daliri sa paa sa pamamagitan ng nerbiyos. Kapag ginagalaw ang mga daliri sa paa napupunta ang signal sa cerebellum. Kapag nagising ito bumabali ang balanse at nagiging aktibo rin ang memorya. Nagsimula si Lolo Edgardo na gawin ang galaw na ipinakita ko. Napakasimple ngang paraan, umupo ng comfortable sa upuan. Mas mainam kung walang sapin ang paa. Iunat ng buang 10 daliri sa paa parang binubusan ang isang abaniko. Pagkatapos ay dahan-dahang ikuyom ito nang mahigpit parang sinasara ang kamao. Iunat at ikuyom ulitin sa loob ng 30 segundo. Isang beses sa umaga, isang beses sa gabi kabuuang. 1 minuto bawat araw. Pagkatapos ng 2 linggo ng regular na paggawa nagbago ang kanyang lakat na wala ang pagtatapil. Kaya na niyang umakyat ng hadan nang walang hawa sa rehas. Ang sabi ni Lolo sa akin parang nabago ang buong katawan ko sa paggalaw lamang ng madaliri sa paa. May pag-aral din sa Tokyo na nabigay ng parehong resulta. Hinati sa 2 grupo ang 80 senyo na 60 taong gulang pataas. Isang grupo ang nasagawa ng galaw sa daliri sa paa, ang isa naman ay walang ginawa. Pagkatapos ng 3 linggo, ang grupo na gumawa ng galaw ay na-improve ng 32% sa pandamdam sa balanse at 23% sa pagsusulit sa short-term memory. Sa pamamagitan ni isang daliri sa pasabay na nagising ang balanse at memorya. Mga kababayan, habang nanonood kayo ng video na ito, subukan niyo nang gawin ito. Iunat at ikuyom ang mga daliri sa paa, dahan-dahan at damhin ito. Paano hindi ba ninyo nararamdaman ang kuryenteng dumadaloy sa dulo ng paa? Iyon ang senyales na nagigising na ang utak. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. May mas mahalagang daanan patungo sa utak. Ang paanggalaw, paikot nili. Ipakikilala ko si Lola Elena Cruz, 71 taong gulang nakatira sa Iloilo. Si Lola ay isang full-time na may bahay sa buong buhay niya. Pinalaki niya ang 3 anak at inalagaan ang 5 apo. Ngunit isang araw nagsimulang, lumitaw ang kakaibang sintomas tuwing umaga. Kapa nagising, naninigas ang kanyang Kapa ibaling ang ulo, kailangan pa niyang ikot ang buong katawan. At nalalabo ang kanyang isip. Madalas siyang nahilo at agad niyang nakakalimutan ang bagay na narinig niya lang. Maliba ang tulo ko, maliba ang unan pinalitan ni Lola ang unan ng 3 beses. Ngunit walang nagbago. Ang problema ay hindi ang unan kundi ang Sa ating leg ay dumadaan ang maugat na patungo sa utak, ang carotid artery at vertebral artery. Nagbibigay itong oxygen at sustansa sa utak. Kapag naninigas ang leg ang mangyayari, isipin niyo ang hose sa hardin na nagdidilik ng halaman. Kapag baluktot ang hose, mahina ang daloy ng tubig. Kapag naninigas ang leg, nabibindot ang maugat. Nababawasan ang daloy ng dugo patungo sa utak. Kaya nanlalabo ang isip, bumababa ang memorya at dumarating ang pagkahilo. Si Lola Elena ay nasa ganitong kalagayan. Ipinakita ko sa kanya ang isang simpleng galaw. Una, dahan-dahang ibaling ang ulo sa kaliwa. Huwa ibaling ng lubusan, itigil kapag may bahagyang hapdi o pagila. Panatilihin sa loob ay 5 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang ibalik sa gitna. Susunod ay sa kanan, pareho 5 segundo. Susunod ay pataas, itingin sa kisame 5 segundo. Panghuli ay pababa, ilapit ang baba sa dibdib 5 segundo. Kaliwa, kanan, pataas, pababa.
Ulitin ng 2 beses ang bawat direksyon magiging 30 segundo. Isang beses sa umaga, isang beses sa gabi kabuwang, 1 minuto bawat araw. Mahalaga rito huwag kailanman mabilis na ikot. Huwag pilitin. Ang leek ay sensitibong bahagi. Kung masyado ang puwersa, maaari itong masaktan. Gawin ito ng dahan-dahan malambot habang humihinga ng mahinahon. Pagkatapos ng 1 linggo ng paggawa ng galaw, ano ang nangyari kay Lola Elena nang magising sa umaga, hindi na naninigas ang lig, malaya nang nakakagalaw ang ulo, at naging malinaw ang isip, parang nawala ang makapal na ulap. Parang may naging malami sariwang simoy na dumaan. Ito ang sinabi ni Lola sa akin. Sa katunayan, may paaral sa Universidad ng Pilipinas na napakita ng katulad na resulta. Sa 60 senyo na 65 taong gulang pataas, ginawa ang next stretching sa loob ng 2 linggo. Kamangha-mangha ang resulta. Tumaas ng average 88% ang daloy ng dugo patungo sa utak. At sa cognitive function test, tumaas ng 21% ang bilis ng reaksyon sa pagluwa lamang ng leek nagising ang utak. Mga kababayan, subukan niyo ngayon na dahan-dahang ikot ang ulo. Kaliwa at kanan naninigas ba iyon ang senyales na may baradong daan patungo sa utak? Mula ngayon, luwagan niyo ito. 1 minuto lamang bawat araw. Susunod ay mas malakas pa. Ang pinakamalapit na switch sa utak ay ang dila. 3 ang galawang paglalabas ng dila. May ganitong karanasan ba kayo? Alam niyo ang salita pero hindi ito lumalabas sa bibig? Yun nga yung ano ba yun ng salita? Kung naranasan niyo ito, biyang pansin. Ipakikilala ko si Lolo Oscar Morales, 64 taong gulang nakatira sa Palawan. Si Lolo ay nagtrabaho bilang kawani ng gobyerno sa loob ng 30 taon. Nakikipausap na mamahalo ng mga dokumento at nagsasalita araw-araw. Ngunit pagkatapos na ilang taon matapos magretiro na simula ang kakaibang bagay. Habang nakikipausap sa mga apo, hindi na lumalabas ang masalita. Apo, ano ba ang ginayin mo kahapon? Kahapon yung ano ngayon? Napapansin niyang kakaiba ang tingin ng maapo. Unti-unti nabawasan ang pagsasalita ni Lolo. Naging takot na siya sa pakikipausap. Bakit nangyayari ito? Sa utak may language center na responsible sa paggawa ng salita at pag-alala ng salita. Ito ay direktang nakakonekta sa dila. Sa katunayan, ang dila ang bahagi nga katawan na may pinakamaraming nerbiyos patungo sa utak. Kapag ginagalaw ang dila, direktang napupunta ang signal sa utak. Nagigising ang language center at nagsisimulang lumabas ang salita. Nagsimula si Lolo Oscar na gawin ang galaw sa dila na ipinakita ko. Ipapaliwanag ko ang paraan. Una, ilabas ng diretso at mahaba ang dila, parang abot sa dulungang. Babapanatilihin sa loob ng 5 segundo. Susunod ay sa kaliwa. Itulak ang dila sa loob ng kaliwang pisngi ng lumubo ito 5 segundo. Susunod ay sa kanan pareho 5 segundo. Pagkatapos ay dikit ang dila sa ngala-ngala na may tuno at alisin ulitin ng 5 beses. Panghuli, paikutin ang dila sa loop ngang bibig, gumawa ng malaking bilog. 5 beses pa kanan, 5 beses pa kaliwa. Ang buong galaw ay 30 segundo. 1 beses sa umaga, 1 beses sa gabi kabuwang, 1 minuto. Pagkatapos ng 2 linggo ng regular, napagawa, nagsimulang makbago, nagsimulang lumabas ang masalita, nawala ang yun nga ng salita. Tumagal ang oras ng pakikipag-usap sa mga apo. Naging masaya na siya sa pagsasalita. Parang nabusan ang bibig, parang natanggal ang harang. Ito ang sinabi ni Lolo sa akin. May paaral din sa Tokyo na napakita ng parehong resulta
Sa 70 senyo na 65 taong gulang pataas ginawa ang galaw sa dila sa loob ng 3 linggo, tumaas ng 27% ang fluency sa pagsasalita at 22% sa word memory test. Sa paggalaw na nila, sabay na nabuhay ang pagsasalita at memorya. Kapag ginagawa ang galaw, sa dila maraming lawi ang lalabas. Huwag mag-alala, ito ay magandang senyales. Nangangahulugan ito na nagiging aktibo ang mga nerbiyos sa bibig, patunay na nagigising ang utak. Subukan niyo ngayon ilabas ang dila ng mahaba. Paano hindi ba medyo naninigas mula ngayon, luwagan niyo ito. Magbabago ang inyong pananalita. Susunod ay isang hindi inaasahang bahagi. Ang pinakamahalagang lugar upang maiwasan ang pagkahulog ang tainga. Ito ang galaw ng masahe sa tainga. May mga pagkakataon ba na kapag biglang tumayo umikot ang paningin o biglang nawalan ng balanse habang naglalakad, kung madalas nangyayari ito ang dahilan ay nasa hindi inaasahang lugar. Ipakikilala ko si Lolo Domingo Reyes, 69 taong gulang nakatira sa Batangas. Si Lolo ay magsasaka sa buong buhay niya. Nagtatrabaho sa bukid at palayan ng matagal. Ngunit pagkatapos magretiro hindi natulad energy dati ang gikatawa. Tuwing umaga sa kamaumikot ang paningin. Kahit papunta lang sa banyo kailangan pang sumandal sa pader. Isang araw natumba siya sa bakuran. Buti na lang hindi malubang, ngunit pagkatapos niyon natakot na siyang lumabas ng maisa. Baka makasakit ako. Baka maging pabigat sa mga anak ko mabilis na nabigat ang kanyang kaloban. Nga kababayan, alam niyo ba kung saan talaga ang ugat na pakahilo sa tainga? Sa luban ng tainga ay may vestibular system na responsable sa balance ng katawan. Ito ay nakakonekta sa brainstem at nagpapahintulot sa atin na tumayo ng tuwid at maglakad. Kapag tumanda, bumababa ang function nito. Mahina ang signal at hindi na kayang balansehin ng utak. Kaya nahihilo, natatapil at natutumba. Ngunit kapag na-stimulate ang tainga, nagigising ang vestibular system. Nagsimula si Lolo Domingo na gawin ang masahe sa tainga na ipinakita ko. Ipapaliwanag ko ang paraan. Una, hawakan ang itaas na bahagi ng tainga gamit ang hinlalaki at hintuturo hilain pataas panatilihin sa 5 segundo. Susunod ay ang gilid ng tainga hilain palabas 5 segundo. Susunod ang ibaba, ang yarlobe hilain pababa 5 segundo. Panghuli, hawakan ang buong tainga at ipahinga pasulong at paatras ng 5 beses. Pagkatapos ay takpan ang tainga gamit ang palat at pekutin ito. 5 beses pa kanan, 5 beses pa kaliwa, ang buong galaw ay 30 segundo. Kapag ginawa sa parehong tainga, ito ay 1 minuto. Pagkatapos ng 1 linggo ng paggawa, dumating ang kamanghamanghang pagbabago. Nang magising sa umaga, hindi na nahihilo. Kaya na niyang pumunta sa banyo nang walang sumasandal sa pader. Pagkatapos ng 1 linggo, nakapunta siya ng maisa sa tindahan sa baryo. Ang sabi niya habang nagtataka, parang lumakas ang binti ko sa paghawak lamang sa tainga. At isa pa, nagsimulang maging malinaw ang pandinig. Binabaan niya ng 2 antas ang volume ng telebisyon. Nabawasan ang pagtatanong ulit sa mga usapan sa pamilya. Sa paaral sa Johns Hopkins University sa Amerika, napakita rin ng parehong resulta. Sa 90 senyo na 65 taong gulang pataas, ginawa ang masahe sa tainga sa loob ng 2 linggo. Tumas ng 29% ang score sa balance test at 15% sa hearing test. Sa masahe lamang ng tainga, sabay na nag-improve ang balance at pandinig. Kapag ginagawa ang masahe sa tainga, mararamdaman niyo ang painit ng tainga. Iyon ang patunay na nasimulang umikot ang dugo. Senyales na nagigising ang vestibular system. Subukan niyo ngayon na hawakan ang tainga.
Hindi ba malami mula ngayon painitin niyo ito? Mawawala ang pagkahilo. Panghuli at satu ito ang pinakamahalaga. Ang paraan upang sabay-sabay na igising ang buong utak. Ang pinasamang galaw sa 5 bahagi. Hanggang ngayon binanggit ko ang 4 na galaw daliri sa paali, dila at tainga. May kanya-kanyang epekto. Ngunit kung hiwalay-hiwalay bahagi, lamang ang utak ang nagigising. Kapag pinasama ang 4 na ito sa isang galaw ang mangyayari sabay-sabay na magigising, ang buong utak. Ipakikilala ko si Lola Fe Villanueva. 73 taong gulang nakatira sa Laguna. Si Lola ay naalaga ng pamilya sa buong buhay niya. Pagkatapos mawala ang asawa siya na ang naiwang maisa. Ngunit maraming problema. Nawalan ni memorya kaya madalas niyang nakakalimutan ang pag-inom ng gamot. Natatapil siya habang nalalakad kaya nahihirapan siyang lumabas ng walang tungkot. Kapag nagsasalita hindi lumalabas ang mga salita kaya nababawasan ang pakikipag-usap. Naninigas ang leg kaya nahihirapan siyang ibaling ang ulo. Sinabi ni Lola sa akin, "Dok, parang wala na akong paasa." Sinabi ko sa kanya, "Hindi pa huli. Subukan mo lamang gawin ito araw-araw." Ipinakita ko sa kanya ang pinaksamang galaw. Ang utak ay parang isang orkestra. Kung ay play lamang ang violin maganda, kung cello lamang mabuti rin. Ngunit kapag lahat ng instrumento ay tumutugtog ng makakasama saka nabubuo ang magandang simponya, gayon din ang utak. Kapag sabay na nastimulit ang mga daliri sa paa, dila at tainga sabay na nagiging aktibo ang maraming bahagi ng utak, ang cerebellum, language center, vestibular system at daloy ng dugo. Mas malakas ang epekto kaysa sa hiwalay na paggawa. Ipapaliwanag ko ang integrated routine. Una, umupo ng comfortable sa upuan. Una, ang galaw sa daliri sa paa, iunat at ikuyom ang daliri sa loob ng 10 segundo. Pangalawa, ang dahan-dahang ikot ang ulo sa kaliwa at kanan sa loob ng 10 segundo. Pangatlo, ang dila ilabas ng mahaba at idikit sa ngalangala sa loob ng 10 segundo. Pang-apat, ang tainga, hilain ang parehong tainga. Pataas, palabas at pababa sa loob ng 10 segundo. Panglima at panghuli, ipikit ang mga mata at huminga ng malalim. Uminga sa ilongga tilabas sa bibig sa lubin ni 20 segundo. Ganito ang kabuhanggi oras. Isang beses sa umaga pagkagising at isang beses sa gabi bago matulog, sapat na ang 2 minuto. Una, nahirapan si Lola Fe. "Dok, ang hirap naman gawin ng sabay-sabay ang 4 na galaw, naguguluhan ako." Sinabi ko, normal iyan sa simula. Bigyan mo ang 1 linggo. Matututunan ng katawan. Sa unang 3 araw nalilito siya sa pagkakasunod-sunod. Pero pagkatapos ng 1 linggo kusang gumagalaw na ang katawan, hindi na kailangang isipin. Si Lola Fe ay regular na gumawa ng routine na ito. Sa loob ng 3 linggo, ano ang nangyari? Naalala na niya ang oras ng pag-inom ng gamot. Nakalakad na siya sa bakuran ng walang tungkot. Tumagal na ang kanyang tawa sa telepono sa mga apo. Sa loob ng 3 linggo na bago ang pang-araw-araw na buhay ni Lola. "Dok, parang muling nabuhay ako. Parang naging 20 taon na mas bata." Ito ang sinabi ni Lola habang punong luha. May pag-aral din sa Harvard Medical School na nagpakita ng resulta. Hinati sa 3 grupo ang 120 senior na 65 taong gulang patas. Unang grupo, single exercise lamang. Pangalawang grupo, 2 o 3 galaw. Pangatlong grupo, integrated exercise. Pagkatapos ng 4 na linggo, ang integrated group ay nag-improve ng 38% sa cognitive function. Habang ang single ay 14% at ang 2-3 ay 23%. Mas malakas ang 2 beses o higit pa ang epektong pinaksamang galaw. Mula ngayon, simulan niyo ang 1 minutong routine na ito. Hiwalay-hiwalay gawin itong makakasama. Magigising ang buong utak. Ngunit kahit gaano kaganda ang galaw, kung mali ang paraan, walang epekto. Maari pa itong makasama. Ipapaliwanag ko ang 3 lihim na nagpaparami ng epekto at ang mga pagkakamaling dapat iwasan.
Unaang tatlong lihim bago simula ang galaw uminom ng isang basong tubig. Ang uta ay 75% tubig. Kapag uminom ng tubig, mas mabuti ang reaksyon ng utak. Sapat na ang isang baso nga maligamgam na tubig. Pangalawa, huminga ng malalim ng 3 beses. Huminga ng malalim sa ilong at dahan-dahang ilabas sa bibig. Nadaragdagan ang oksigen sa utak kaya tumataas ang epektong galaw. Pangatlo, patugtugin ang tahimik na musika. Maganda ang classical o tunog ng kalikasan. Nagiging stable ang brainwave at tumataas ang konsentrasyon. Ngayon, ang mapakakamaling dapat iwasan. Ipakikwento ko si Lola Josephine Reyes, 69 taong gulang nakatira sa Maynila. Nagsimula siya sa galaw na ipinakita ko. Ngunit may problema. Dahil gustong mabilis makita ang resulta, mabilis niyang ginawa ang magalaw. Mabilis na iniikot ang li at malakas na inilabas ang dila. Ano ang nangyari? Sumakit ang li. Lalong lumala ang pagkahilo. Tinawagan niya ako. Dok gumawa akong galaw pero lalong sumama ang pakiramdam ko. Tinanong ko, mabilis ba ang ginawa mo? Sinabi niya, o akala ko mas mabisa kung mabilis. Mga kababayan, huwag kailanman mabilis. Dahan-dahan at damhin ang bawat galaw. Hindi mabilis na nagigising ang utak. Pangalawang pagkakamali, huwag gawin hanggang sumakit. Kapag may hapdi o pagila salik, itigil agad. Kung may sakit, itigil ka agad. Kung sobra, maari itong makasakit pa. Pangatlong pagkakamali, huwag irregular. Huwag gawin ngayon tapos bukas pahinga, makalawa gawin. Gawin ito araw-araw sa parehong oras. Dapat maging ugali ito sa umaga pagkagising at gabi bago matulog upang magbago ang utak. Narinig ni Lola Josephine ang payo ko at binago ang paraan, dahan-dahan malambot at pare-pareho araw-araw. Pagkatapos ng 1 linggo nawala ang sakit, salig at nagsimulang bumuti ang memorya. Mula ngayon, ipapaliwanag ko ang timeline ng pagbabago. Pagkatapos ng 3 araw, mararamdaman niyo ang pagiging malinaw ng isip. Kapag nagising sa umaga, iba na ang pakiramdam. Pagkatapos ng 1 linggo, bumubuti ang balanse. Mas madaling lumabas ang masalita kapag nagsasalita. Pagkatapos ng 2 linggo, bumubuti ang memorya. Nababawasan ang pagkalimot. Pagkatapos 3 linggo, mapapansin muna ng pamilya. Nanay, parang may nabago sa iyo. Tatay, mas malinaw na ang pananalita mo. Kapag narinig niyo iyon, malalaman niyo na binago ang 1 minutong routine ng inyong buhay. Mga kababayan, naalala niyo ba ang unang ipinakilala ko si Lola Maria Santos na hindi nakilala ang kanyang manugang sa supermarket? Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos? Regular niyang ginawa ang 1 minutong galaw sa loob ng 3 buwan araw-araw ng walang palya. Nangyari ang kamanghamanghang bagay. Naalala niya pa ang mga pangalan ng mga kaibigan ng kanyang apo. Sinabi ng manugang sa akin, Dok, lubusan nang nagbago si nanay. Ngayon mas matalas pa ang memorya niya kaysa sa akin. Ngayon naisa na siyang pumupunta sa supermarket, nakikipagkita siya sa mga kaibigan sa barangay center, nakukwento siya nga lumang alaala sa mga apo, hindi lamang ang memorya ang bumalik. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Bumalik ang kanyang unayan sa mga tao. Bumalik ang sigla ng kanyang buhay. Sa mahabang panahon ng pakikipagkita, sa mga pasyente may isang bagay na lubusan kong napatanto, ang edad ay numero lamang. Ang utak natin ay maari pa ring magbago kahit 90 taong gulang. Kapag binigyan na, stimulus timutukon ito. Kapag tinuruan lumalako ito, tandaan niyo ang 5 galaw na ipinakita ko ngayon, pakukulot ng mga daliri sa paa dahan-dahang. Paikot ng lik, paglalabas ng dila, masahe sa tainga. At ang pinaksamang routine ng lahat ng ito, hindi ito mahirap. Hindi ito nakakahalaga. 1 minuto lamang bawat araw, bukas ng umaga pagkagising uminom ng tubig at simulan.
Pagkatapos ng 3 linggo, magiging iba na ang inyong utak. Huwag sumuko. Ako po si Dr. Victor Pastual mula sa Araw-Araw na Kalusugan. Sumusuporta ako sa inyong malusok na kinabukasan.